Musta mga tol? Dahil malapit na nga yung election, marami yung nakikitang mga side project ng mga kapwa nating programmer na sinishare nila online related sa election. Kaya na-inspire ako gumawa rin ng sarili ko na related din sa election na side project, diba? Why not ba? Makapag-content pa tayo kagaya nito. Actually, nagawa ko na siya pero hindi pa tapos. Kaya kung nakikita nyo sa screen ko, ito yung homepage ng voting system na tatalakayin natin. So ito, nakita nyo yung homepage. Ito yung mga list ng senators, itong Magic 12, all candidates. Diba nakita nyo sobrang basic pa ng design kasi inuna ko muna yung mga functionalities talaga eh. Regarding sa data guys, kinuha ko lang yung data ng mga tatakbong senator natin sa COMELEC website kasi available naman siya online. I-search nyo lang yung COMELEC Senator 2025 sample ballot, lalabas na to. Ayun yung homepage, then meron tayong login. Kaya kung magtatanong kayo bakit may login yung voting system natin, syempre diba, kailangan natin yan para makaiwas tayo sa mga spam na boto. Ayun, in-implement ko lang yung Firebase API. Ayun, yung Firebase auth pala. Ayan. Ayan. And nakita nyo, sinelect yung email ko. Tapos, ayun na. Nag-redirect tayo sa dashboard. Talagang parang inexact ko lang yung itsura, yung layout sa sample ballot ng COMELEC sa dito, di ba? Para hindi masyadong nagkakalayo. Although may mga dinagdag tayo, like meron tayong cert. Ayun na, pwede na tayo mag-select. Ayan, select natin. Select tayo ng 12, Magic 12 senators natin. Sample lang to hindi to yung mga boboto ko Tapos pag-submit natin, ayan, may confirmation kung sino yung mga boboto mo. Then, pwede mo i-rethink or pwede mo na i-submit and confirm. Ayan, hintay mo lang, tapos may lalabas dito, bug. After mo bumoto, ayan, may lalabas na parang receipt mo. Although, hindi ko sinasabi na official receipt to kasi optional lang naman kasi talaga ang pagboto. Wala ka naman talaga dapat resibo, di ba? Mali mo, balikan ka ng nag-vote buying sa'yo. Tapos nakita, di mo siya binoto, di patay ka, di ba? And sinesave ko lang to locally kasi hindi ko yung sinesave sa database kung sino yung binoto nyo, di ba? Kasi privacy nyo yun. Ayun, pwede mo download. It takes time kasi ito yung magre-request talaga sa backend para gawin yung receipt mo. Ayun na, nakita nyo may lumabas. And pwede na natin i-download, pwede natin i-view. Di ba bangers? Nakita nyo yung picture. Pwede nyo to story or pwede nyo to Facebook post. Di ba? Puta, bangers. After nito guys, i-deploy ko muna siya. Samahan nyo ko i-deploy yung site na to. Tapos, pag-uusapan natin yung backend side of things which is yung super technical na part ng video na to. Tangina sa wakas after ng isang araw. Tangina, akala ko matatapos ko siya kagabi kasi nahirapan ako. Although ngayon na-deploy ko na siya both ito front end pati yung back end kasi magkaiwalay sila eh. So yung next na plano ko i-distribute to sa mga kakilala ko and sa programming pares community. Ayun, mabigyan nila ako ng feedback kung ano pwede pa improve. Pero bago yun, aalis muna ako and isasama ko kayo sa alis ko. Ngayon guys, tama na pa sa kalye. I-explain ko na kung paano ko ginawa yung decentralized voting na to. I-discuss natin yung web architecture and yung mga web3 technologies na ginamit ko. Cryptography, kagaya ng encryption, decryption, hash functions, and syempre yung voting flow. And nakikita nyo, gumamit ako ng draw.io para sa diagrams na yun. Parang simple lang siya kung tutuusin pero behind the scene, maraming kabulustugan na nangyayari dito. And yung mga strategies and techniques na ginawa ko dito is reflection yun ng current understanding ko sa web3 and sa cryptography. Pero ginawa ko yung best ko para maging secure to syempre. Kaya kung may mga lapses man ako or mali ako nagawa para sa inyo, feel free na mag-comment kayo and syempre i-improve natin yun sa next video natin. Meron na ako ditong diagrams na i-discuss. So meron tayong web architecture,
meron tayong cryptography, and syempre meron din tayong yung voting flow. Lahat yan dadaanan natin, kaya binabalaan ko yun na mahaba-habang discussion to. So game, dito muna tayo sa web architecture. Kung napapansin nyo, madami yung technologies na ginamit para maging malinis and madali sundan. Hiniwa-hiwalay ko yung mga technologies na yun. And dito ito yung mga box, diba, na may broken lines para ma-separate natin yung concerns. So dito sa number 1 guys, ito yung web client natin. Ito yung makikipag-interact sa mga voters natin. Dito sila magla-login, magka-cast ng votes, titingin ng results, and etc. Sa web client natin, gumamit ako ng Next.js dito. Kung wala kayong idea kung ano yung Next.js, React to pero better. Mas trip ko to kaysa sa plain React lang kasi out of the box meron na agad tong routing. May SEO capabilities na and marami pang benefits. And pwede ka rin mag full stack dito na gamit yung Express and Node. Although hindi ko ginamit yon kasi hiniwalay ko yung backend nung voting system. Pero di ba nice to have siya. And regarding sa design guys, gumamit ako ng ShadCN. Nag-opt out na ako sa UI framework para di na ako mag-design in layout from scratch. Kung wala pa kayong idea, ShadCN isa to sa mga fastest growing na UI framework. Yung special kasi dito, bukod sa maganda na siya, madali rin siyang i-customize since Tailwind siya, and na-utilize talaga ng ShadCN yung pagiging modular ng Tailwind CSS. Actually, lahat ng side projects na ginawa ko dito sa YouTube, ito yung gamit ko. And di na ako gumamit ng iba kasi sobrang ganda niya. Kaya explore nyo to guys, solid. Next guys, sa number 2, meron tayo ditong authentication service. Sa part na to, gumamit ako ng Firebase Auth and Google yung provider. Wala naman special sa authentication natin. Pang-identify lang talaga natin siya bago ka makaboto para iwas sa multiple votes per user. In short, iwas tayo sa mga spam voters. Bali yung technique na ginawa ko para sa token management from client to server, pinapadala ko siya sa HTTP only cookie. Hi guys, this is Basti sa editing na. Lalabas-labas ako sa mga part ng video na to para pandagdag ng explanation kasi napansin ko na parang kulang yung context na binibigay ko and hindi ko nabibigyan ng hustisya yung diagram explanation na sinasabi ko. Katulad ng ganito, meron tayong HTTP only cookie na diagram. I-explain ko dito kung paano i-handle nung voting system yung cookie na ini-issue sa atin ng Firebase. So kung nakikita nyo dito guys, meron tayong diagram na mukhang burat. So dito sa diagram na to, meron tayong Next.js, server, and Firebase. So ganito nag-work yung token or paano natin na-handle yung token sa voting system. So first guys, dito sa Next.js, ito yung web client natin, di ba? Ang mangyayari, dito muna siya sa Firebase una makikipag-usap. Ang una niyang gagawin is magre-request siya ng login pop-up. Then kapag successful ka nakapag-login dyan, mag-i-issue yung Firebase sa'yo ng token. Yung token na yun guys is nire-return kapag tama yung email and password na nilagin mo dun sa login pop-up. Etong token na to na galing dun sa Firebase login pop-up is ibabato agad natin sa server. Kapag na-receive na ng server yung token na binato ng web client, ibabato nyo ulit yun sa Firebase for recheck kasi mali mo, di ba, expired o yung token na yun is gawa-gawa lang, di ba? Kaya mainam na gumawa pa ng isa pang second verification. Then ayun, i-check na siya ng Firebase kung tama or legit yung token na galing sa web client na dumaan sa server. Then kapag tama, yung Firebase is magre-return ng result syempre. Then yung result na yun, token pa rin naman siya. Ang gagawin ng server natin is gagawa siya ng HTTP only na session cookie na may certain configurations para gumana siya sa web client natin. I-return na natin uli siya sa web client. So itong HTTP only cookie guys, hindi siya pwedeng kontrolin ng JavaScript. Kasi di ba yung usual setup natin sa authentication, yung server natin is nag-i-issue siya ng JWT token. Then yung token na yun is nire-return yun sa mga web client. Then yung web client na bahala kung saan niya ini-store. Madalas ini-store ng mga developers sa local storage, sa session storage, minsan sa cookie or sa IndexedDB. Ang problema kasi dun guys is pwede siyang i-access via JavaScript, di ba? Mas prone siya sa mga XSS attack. Bali yung gagawin lang ng hacker or yung kriminal is gagawa siya ng script, then ipapadala niya yun sa client na gusto niyang atakihin. Yung script na yun is pwede yun mag-contain ng behavior na kukunin niya yung token sa mga sinabi kong storage, for example sa local storage. Then pag nakuha niya na yun, ayun yung gagamitin niya sa server pang verification or pang identify na legit siya, di ba? Dito sa HTTP only cookie guys, hindi mo yun magagawa since hindi mo siya pwede kontrolin via JavaScript. Ang pwede lang mag-control nung cookie na yun is yung server natin. Siya lang pwede gumawa and siya lang pwede mag-destroy nun. So after ng successful authentication, pupunta naman tayo dito sa number 3, which is yung engine ng voting system natin. Ito kasi yung magpapatakbo ng mga shenanigans natin and naka-deploy to sa sarili nating server syempre. By the way, kung di nyo pa napapanood yung nag-deploy ako ng sarili kong server, panoorin nyo lang to. And nilinis ko muna pala yung $1 million server natin bago ako to i-deploy para good as shit, di ba?
lahat ng nakikita nyong technologies dyan is nakalagay sa Docker as containers. Sa totoo lang, default ko na yung Docker sa project kasi yung convenience nito sa deployment is unmatched talaga. Kaya I highly recommend na aralin nyo yung Docker kasi promise guys, malaking tulong to sa development journey nyo. Sa engine natin guys, gumamit ako dito ng Adonis.js as main backend framework. Hi guys, this is Basti again from editing, sisingit ulit. To clarify this part lang guys, kung bakit dito sa decentralized voting system natin is may centralized server pa rin. And ngayon ko lang na-realize na i-disclaimer ko na to kasi technically diba, hindi naman talaga ako gumamit ng blockchain and smart contract para dito sa voting system. Kasi ang ideal talaga sa voting system na decentralized is dapat nasa blockchain yung verification or tinatawag na on-chain verification. Pero ang ginawa ko is hindi ganon. Yung pagbe-verify ko ng boto, spoiler alert na nandito na guys sa Adonis.js na to sa server natin. Kaya kung pinanood mo to kasi akala mo nag-blockchain ako dito. Hindi kaya disclaimer na to. Sorry na agad. Gusto ko lang talaga tanggalin yung kate ko na gawin tong mga decentralized voting system na. Nung time kasi na pinaplano ko to, hindi ko pa alam yun. And ngayon na alam ko na dapat na nasa smart contract pala dapat yung pagbe-verify ng boto. Nagulat naman ako sa presyo ng mga blockchain. And hindi biro guys, hindi ko pa kaya yung presyo na magagastos para gawin yung project na ganito. Although yung IPFS naman, maganda rin naman siyang technology para sa ganito. Although hindi siya design mag-handle ng mga decentralized voting, mga ganon. Pero gumawa naman tayo ng paraan. Sa video na to, samahan nyo na lang ako paano ko na-navigate yun. Hindi ako nag-PHP guys kasi yung documentation netong Web3 storage data layer is nasa JavaScript Node.js. And since Laravel dev ako, naganap ako ng Node.js framework na similar sa Laravel. And ito yung nakita ko, itong Adonis.js. And totoo naman, medyo may pagkakapareha sila pero mas malaki and mas maraming features out of the box yung Laravel. Pero di natin kailangan yung iba ron kaya sapat na tong Adonis.js. Kaya sa mga PHP devs dyan na gusto mag-try mag-Node pero ayaw iwan yung Laravel, ayan, try nyo tong Adonis.js kasi ayan, medyo similar siya. And sa database natin guys, syempre, classic MySQL. So, itong blue icon guys, kung wala pa kayong idea, ito yung cron or yung cron job. Sa mga hindi nakakaalam ng cron or cron job, ito yung tool na magle-let sa atin mag-automate ng mga tasks sa specific na interval. For example, every 1 minute, may i-run ka na function. Every 2 minutes, i-run ka na function. Ganun yung purpose niya. Kaya every day, every week, every month, every year, and pwede yun. And sa case ng voting system na to guys, din natin bilangin yung boto from Web3. Then, i-record ko yung result nun sa database natin, syempre with encryption. Hindi kasi pwede na every magre-request yung mga users natin ng vote result is magtatali and magka-count tayo ng boto from Web3 services natin. Bad design siya to be honest kasi pwede natin silang ma-overload, lalo na kung sabay-sabay, di ba? Kaya need natin i-automate yung mga process na ganun. Kaya gumamit tayo ng cron para mangyari yun. And mention ko rin pala yung library na ginamit ko para ma-achieve tong pag-e-export nung binoto mo, di ba, papunta sa image. Dito guys, gumamit ako ng Puppeteer. Ito yung ginamit ko para mag-screenshot siya ng page or ng component. Ito yung sample. Ito yung component na in-screenshot natin. Then, export natin siya via image, di ba? Mas madali siya kaysa mag-manually style ako nito sa image gamit HTML, CSS. Sobrang hirap nun. Pwede nyo siyang gamitin, kunyari, pang print ng PDF, ng mga reports, tapos gagawin nyo sa JavaScript or gagawin nyo React, Vue, bahala kayo. Pwede yun. Ano naman siya, language agnostic siya. And yung Puppeteer na yung bahala para i-screenshot to, then bang, meron na kayong pixel perfect na copy nung from component na yun, di ba? Ang angas. Dito naman sa number 4, guys, ito yung live result natin. Same concept to sa last video ko na yung nagbabago yung thumbnail. Gusto ko kasi maging dynamic yung thumbnail ko sa video na to eh. Based kung sino yung mga nangungunang senators. Ito yung sample niya guys. Kita nyo sa right side natin, nandito yung nangungunang Magic 12. And every minutes papalitan natin yan, di ba? Depende sa result ng botohan. Ayan. Magbabago-bago yan, magiging dynamic siya. Di ba? Ang angas. Bali, iko-cron job ko rin to. Matic yun. Ayun lang sa engine and sa live result explanation. Since alam ko may idea naman na kayo sa iba dito. Kaya magpuproceed na ako sa interesting part ng architecture na to, which is itong mga Web3 technologies. Pagdating dito sa mga Web3 and blockchain technology guys, wala naman talaga akong directly involvement from voting system to blockchain or Web3 shit. Gumamit lang ako ng mga third-party services which is based sila sa Web3 or sa blockchain. For example guys, itong Filecoin. Itong Filecoin is blockchain-based storage siya and dyan natin nilalagay yung mga votes data galing sa voting system. So, ganito yung flow. From cron, ipa-fire niya yung function para mag-process ng votes or magtali ng votes. Then, makikipag-communicate siya sa data layer ng Web3 storage. So, si Web3 storage, siya na bahala
mag-communicate sa IPFS, then sa Filecoin, siya na yung makikipag-communicate sa blockchain. Pero gusto ko pa explain yung technology na to kasi sure ako may confusion pa kayo puta kung ano tong IPFS, kung anong pinagsasabi kong Filecoin and blockchain. Kaya gumawa ako ng separate diagrams para explain sa inyo kung ano tong mga to. Syempre, para maintindihan natin kung ano yung gagawin natin dito, dapat alam natin kung ano yung Web3. So, bibigyan ko kayo ng parang pinaka-layman's term ng kung ano yung Web3. So, yung Web1 guys, basically yung internet noon that time is composed ng mga static pages lang. Makikita nyo information, then may mga simpleng kulay, and ayun na yun. Nung dumating yung Web2, which is parang nandun pa rin tayo ngayon. So, dito nung Web2 guys, eto na, medyo nagiging dynamic na yung internet. Nandyan na rin yung interactivity. And nakikita nyo, ito na yung rise ng mga social media network, kagaya ng Facebook, YouTube. Although, nagiging dynamic na yung pag-i-interact natin sa internet. Kaso, ang problema, yung data is wala tayong full control doon. Anytime, pwede yun i-take down nung company na pinag-uploadan mo. Dito na papasok yung Web3. To be honest, yung Web3 para sa akin is medyo gimmicky siya. Kasi para maipasok natin yung buzzword ng crypto, NFT, AI, mga ganon. Pero yung viewpoint ko na yon ay yung una kong parang nakita nung hindi pa ako medyo nagdi-deep dive kung ano yung Web3. Nakikita ko siya, di ba, is gimmicky, is scammy. Pero ngayon na nag-research ako kung ano yung Web3, medyo nagigets ko na yung point. So, yung Web3 guys is nagpo-focus talaga siya sa decentralization and full control ownership ng data mo, which is maganda, di ba? Kasi ngayon parang nawawala na tayo ng sense of privacy kasi parang nagiging common na yung binebenta ng mga big companies yung data natin papunta sa mga iba-iba ring big companies. So, ayun yung sinusolusyonan ng Web3 is yung data natin, dapat tayo may full control and ownership nun. Ngayon, isa sa mga parang sikat na technology para ma-achieve mo yung Web3 decentralization is itong IPFS or yung Interplanetary File System. And to be honest, nung una ko siyang narinig, nagaguwan ako sa pangalan kasi interplanetary tas file system. Para siyang para siyang zoo, di ba? Ewan ko lang, para sa akin lang ha. Pero eto guys, meron ako ditong diagram ng IPFS overview. So dito sa left, meron tayong traditional way paano tayo nakikipag-interact sa mga server, and then sa right side yung IPFS way. So, dito muna tayo sa traditional side. So, for example, dito sa YouTube guys, pag may gusto tayong content or may gusto tayong video, magre-request tayo ng HTTP request sa server para makuha yun. Then, yung server, i-return niya yung content na yun. Diba, currently, ganito tayo nakikipag-interact sa servers. Yung tawag sa ganito guys is centralized server. Kasi may centralized server ka na nag-handle and tumatanggap ng mga request, then pinaprocess niya, then i-response niya sa atin. Dito naman sa right side, nandito yung parang IPFS way. Nakikita nyo kung may idea na kayo. Ang tawag dito is P2P network or peer-to-peer network. Imbes na client, yung tawag sa atin, ang tawag sa atin node. So, yung node, as many as you can yan. So, ibig sabihin, node 1, node 2, node 3, node 4, node 5. So, kung napapansin nyo dito sa diagram, walang centralized server na nag-handle ng request. So, para mas maintindihan natin, imagine guys, si YouTube is built sa IPFS. So, ang mangyayari, kung may node na nag-upload ng video sa YouTube na gawa sa IPFS, ang gagawin ni IPFS is i-distribute niya sa mga participating nodes yung content na yon. So, anyone pwede mag-host nung content and masisave sa kanila, di ba? Diba? Anyone could be the server and could be the database, di ba? Kaya nga node yung tawag sa kanya. Walang limit, guys. Hindi katulad sa mga centralized server. Pag sobrang daming client na pumunta sa server mo or ayun, nanghingi ng resources, ng content, ang mangyari, need mong mag-upgrade ng server. Ano man yan, vertical or horizontal scale para makater mo yung mga dami ng client mo. Unlike sa mga peer-to-peer network, mas madaming node, mas okay kasi mas madami yung magiging server, di ba? Ganun siya nag-work eh. Mas madami yung mag-host ng content. And of course, yung availability ng content, mas magiging reliable kasi mas maraming node yung nag-host ng content na yon. And sa IPFS guys, ito yung mga core concepts niya. Content addressing, distributed storage, DAG or yung DAG. Ito, yung pinaka-importante yung CID. So, bibigyan ko kayo ng example kung ano tong mga to. So, dito guys, meron ako ditong super simple code na gawa sa Web3 storage data layer para makapag-interact tayo sa IPFS network. Actually, maraming way eh. Pwedeng ganito sa data layer. Pwedeng direct code na galing sa documentation ng IPFS and pwede nyo ring i-download. So, kung gusto nyo i-download yung IPFS network, pumunta lang kayo sa website nila. So, punta lang tayo sa IPFS, then lagay nyo lang download. Ayan.
I-download nyo lang kung naka-Windows kayo, naka-Mac kayo, Linux, kung ano man yan. Tapos makikita nyo yung client nila. Ito, sino-showcase ko lang paano mag-upload ng file sa IPFS. Diba sinabi ko, isa sa mga parang pinaka-importanting concept ng IPFS, yung meron silang tinatawag na CID. So, yung CID ay yung parang ID ng ina-upload mong file sa IPFS. So, ito guys, meron akong sample file, itong test file. Ito yung susubukan natin i-upload sa IPFS network via data layer. I-run ko na yung parang custom command ko para mag-upload. So, npm run IPFS upload. Then, yung code na yan, itong upload file galing sa IPFS client, yung data layer, and siya na bahala mag-upload niyan sa IPFS network. Basta ipasa mo lang yung file, di ba syempre. Then, nakita nyo, nag-IPFS file upload success, then may na-return siyang CID. So, itong CID guys, immutable to by default. Kumbaga, kapag may binago kayo sa content, or for example, sa boto, di ba nandito yung boto natin, magbabago tong CID na to. Ganun siya. Kumbaga, walang way para matamper mo yung file na nilagay mo sa IPFS. Kasi kung i-re-upload ko man tong test file na to, and tatry natin siyang i-re-upload, same na CID pa rin yung i-return niya sa'yo. Kaya mamaya, itatry natin mag-upload ng iba namang file. Ito, diba nakita nyo, ganun na ganun pa rin yung CID. Then, itatry ko i-upload tong test file to ko, which is itong nasa Firebase na logo. Test file 2. Then, tatry natin yan i-upload. So, confident ako na ibang CID yung i-return niya. Kasi, syempre, matik, diba? Iba yung data nung image na yun. Ayan, nakita nyo. Dito, guys, nag-return siya ng parang ibang CID. Kasi, iba na yung data, diba? Then, ngayon, after natin mag-upload, kung gusto naman natin siya makita, ang gagawin lang natin is i-copy-paste lang natin yung CID. So, try muna natin yung una, yung test na image. Then, so dito guys, gagamit na tayo ng AJAX request papunta sa gateway na to. Then para makita na natin yung in-upload natin na content sa IPFS. Though, imbes na upload naman, retrieve. So then pinasa ko yung CID dito sa CID variable. Tama ba? Rebobo sa spell. Ayan. Yan, then i-retrieve nyo na. Dapat magre-return siya ng array buffer. Boom. Wala siyang na-return kasi bobo ko, wala akong console log dito. Ayan, try natin ulit. Bobang puta. Ayan, nakita nyo. Oh, napansin nyo, di ba, mas mabilis na siyang nugget kasi alam na agad din na propagate na agad ng IPFS network tong CID na to, na which is nagko-contain ng file na yun. And ayun yung isa sa mga advantage ng IPFS, guys. Once na nasa machine na natin, matik, alam na yun ng IPFS kasi na-store na yung data na yun from IPFS network to local machine. So ayun na, nag-return na siya ng array buffer, which is may laman yung file, di ba? May laman yung content. Pero gusto natin siya makita visually talaga, may gateway naman sila na ino-offer. Ay, napunta lang tayo dito. Sa browser, hanapin lang natin yung browser natin na nawawala. Ayan, so na-open ko na yung browser ko. Ngayon, tatry na natin kunin. Ayan, tas i-ano lang natin yung gateway, yun ang Web3 storage, Web3 S-Link, IPFS, then, ayan. Di ba? Ayan na yung image. Nakita na natin. So, ayun guys, pinakita ko sa inyo kung ano yung CID. So, kung gusto nyo pa malaman yung ibang concept ng IPFS, pumunta lang kayo sa documentation nila. Ito, IPFS concept docs. Sana i-try nyo siya, sana i-check nyo to. Kasi maganda separate video to eh. Pero ayun guys, hindi pwede na good shit lang yung sasabihin ko sa inyo tungkol sa IPFS. May ano kasi siya, parang may limitation siya. Para sa akin hindi siya downside eh, limitation lang talaga. For example, pag may in-upload ka na data sa IPFS, although napupunta siya sa iba't ibang node, hindi siya permanent. Kaya hindi siya pwede gamitin na cloud storage. Hindi siya pwede store kasi permanently sa mga nodes. Since ito kasi yung parang nakikita akong logic doon. Since yung mga participating nodes ng IPFS is hindi naman lagi parang supercomputer, 'di ba, malalaking server. Madalas personal computer lang kagaya ng sa akin. Hindi mo pwede lagyan ng parang infinitely file yung mga nodes na yon kasi ayun nga, limited lang yung resources. Ayun yung point. Kaya yung IPFS may tinatawag silang garbage collection. So yung garbage collection, depende naman sa yun kung kailan mo iraran yun. Yung garbage collection na yun is nagaran pwedeng every day or every hour para i-clean up yung spaces na kinonsume ng IPFS. Yung pagdating sa data per
persistence and medyo challenge yun kung wala kang gagamitin na services or di mo siya manually ipin. So ano yung pin na yon? So kung yung pin kasi parang ito yung process ng IPFS na i-store mo yung file na gusto mo permanently sa machine mo. For example, video ni Brad Tabersi na tutorial niya sa web development, tapos gusto mo siyang i-save sa locally machine mo, pwede mo siyang ipin. So pag pinin mo siya, lagi na siyang available sa IPFS network kasi pinin mo na siya permanently sa storage mo. Kaya ngayon, pag may naghahanap na node ng gamit yung CID na yon ng web development tutorial na yon, alam na agad ni IPFS kung saan kukunin, which is sa'yo. Kung ayaw mo naman magpin sa sa local machine mo, may mga third-party services. Kaya dito na papasok si Filecoin. Ito na yung role ni Filecoin sa decentralized voting system natin. From IPFS, dito na ibabato ni IPFS yung votes data sa Filecoin para ma-save natin siya permanently, which is siya yung nakikipag-interact sa blockchain. So bibigyan ko kayo ng explanation or idea lang kung ano ba si blockchain. Isa sa mga parang misunderstood na concept to. Pag nakakarinig kasi tayo ng blockchain, kagaya ko nung una, pumapasok agad sa utak natin Bitcoin or crypto, di ba? Kaya parang reluctant yung ibang tao na i-accept yung technology na ganito. And isa pa, napapansin ko pag meron nag-e-explain ng blockchain, marami kasing buzzwords na incorporate sa blockchain talaga. For example, dinidikitan pa nila ng AI na words. Yung AI nga parang mahirap na siyang i-digest ng masa or ng mga non-techie people. Tapos ididikit mo pa sa blockchain plus AI, di ba? Mas wala nang mas maintindihan lalo, kagaya ko. Pero basically, yung blockchain guys, public ledger siya na kagaya ng mga ginagamit ng mga accountant. Pero yung ledger na yon kahit sino pwede makakita and walang private entity na pwede magtago ng ledger na yon. So anyone can check or i-audit yung blockchain. Kaya nagbibuild yung blockchain ng trust and transparency. Sa tingin nyo mali ako ng explanation or hindi nyo nagustuhan, di ba? Feel free to comment kung ano yung opinion nyo doon. Again, napag-usapan na natin yung idea ng Web3 and blockchain. Ngayon, di ba kayo napapaisip kung ano yung force behind kung bakit nagiging secured yung blockchain na to? Kumbaga, bakit siya nasabi na secured way to para i-store yung mga record natin? Kaya ito guys, i-introduce ko na sa inyo yung concept ng cryptography. Siyempre, una, i-define natin kung ano yung cryptography. So, first thing first guys, linawin muna natin na yung cryptography is hindi yan cryptocurrency, hindi yan crypto coins. Nauna yung cryptography bago yung mga yan. So, yung cryptography kasi guys, pwede natin siya masabi siya yung the science of creating secrets. Diba? Wow, lupit nun. Narinig ko yan kay Parship.io. Kaya credits kay Parship.io kasi ang ganda ng explanation niya doon. Diba? The science of creating secrets. Diba? Wow. Merong key components na mahalaga tayo dapat maintindihan pagdating sa cryptography. So, nandyan si encryption, decryption, and si hash or hash functions. So, sa encryption, ito yung process na i-convert mo yung plain text into ciphertext. So, yung ciphertext, dapat hindi natin maintindihan kung ano yung laman nun, which is ay naman talaga yung purpose na encryption na i-hide yung true message na gusto mong iparating. So, kabaliktaran ng encryption, yung decryption. Ayun naman, from ciphertext to plain text. So, ayun yung concept ng encryption, decryption. Pero alam nyo ba, yung encryption is may dalawang types. So, may two types yung encryption. Meron tayong symmetric encryption and meron tayong asymmetric encryption. So, yung difference ng dalawa, ng symmetric encryption and asymmetric encryption is paano nila i-handle yung secret key. So, dito sa symmetric encryption, sasabihin natin ito si A and B. So, si A guys, dapat yung secret key na gagamitin niya for encryption is dapat alam din ni B side. Kasi hindi niya ma-decrypt yung ciphertext kung wala siya nung key na ginamit ni A. Ang pros neto, syempre, di ba? Mas madali siya per se. Pero ang magiging cons neto, for example, yung merong si C, ayun yung kalaban nyo, di ba? Nagigera kayo. So, ikaw si A, ikaw in general, may ano ka sa chip mo. May message kang paparating sa chip mo. Kung si C, guys, na-torture niya si B. Ang example yan. Tapos, hiningi niya yung secret key, ma-decrypt niya yung ciphertext. So, ayun lang, agad. Pag nalaman niya, decrypt niya yun, and wala na yung plano nyo. Ano na, nabulyaso na. Kaya, dito na pumapasok si asymmetric encryption. Ganito nag-work si asymmetric encryption. So, nagdagdag pala ako ng diagram kasi na-realize ko na parang kulang yung diagram na una kong example na ito lang. So, ganito siya nag-work. Kung sa symmetric encryption, nakasalalay lang sa iisang key para ma-decrypt mo yung ciphertext. Dito sa asymmetric encryption, dito na pumapasok yung concept ng private and public key pair. So, dapat malinaw guys na yung si A na sender and si B na sender is dapat alam nila yung public key ng isa't isa.
So, for example, si A na sender, meron siyang message na gusto ipadala kay B. Ang gagawin niya is dapat i-encrypt niya yung message via sa public key pair ni B. Kaya nga mahalaga na dapat alam nila sa isa't isa kung ano yung public key pair nila. And ang gagawin, pag in-encrypt ni A na sender yung message gamit yung public key pair ni B. Ang purpose ng private key ni B is dapat gagamitin niya yung private key niya para ma-decrypt yung message na galing kay A na sender na encrypted gamit yung public key pair niya, di ba? And vice versa. So ayun yung asymmetric encryption. Nag-i-involve na siya ng public and private key pair for encryption and decryption. Unlike sa symmetric encryption na nakasalalay lang sa iisang secret key kung paano ma-decrypt yung ciphertext. Dito naman meron naman tayong hash functions. So si hash function guys by definition is a hash function is special type of algorithm that takes any input and turns it to fixed length string of characters and called hash or digest. So ganito guys, para ma-differentiate nyo kung ano yung encryption and hash, di ba medyo nakakalito siya. Si encryption guys two-way, pwede mo siyang mabalik. So encrypt, pwede mo siyang ma-decrypt. Si hash function guys, hindi siya ganon. Si hash function, once na hinash mo na siya, ayun na yun. Kumbaga, hindi mo na siya mababalik pa. Ganun si hash. May sarili siyang purpose Hindi siya, porket hindi mo mababalik, wala na siyang kwenta. So, for example, dito sa input ng fax, then, pinatungan mo ng cryptographic hash function na algorithm kung ano yung gusto mo. Then, yung result niya na hash or digest is pick siya. Yan, nakita niyo, di ba? Pick siya. For example, kahit anong haba or kahit anong liit. Diba? Fix pa rin, di ba? Nasa performance pa rin. Diga, joke lang. Ayun, di ba? Di ba medyo mahirap siyang malaman kasi since kahit anong haba nung input mo is same pa rin yung makukuha mong hash. Kaya unless i-brute force mo, doon malalaman anong value nung na-hash mong text. Ayun, so ang place ni hash guys is ginagamit talaga siya for passwords. Diba sa mga developer dyan, diba? Hinahash natin yung mga password, hindi natin sila nilalagay na encrypted, hindi natin siya nilalagay na plain text lang sa database. Sa mga hindi nag-hash dyan ng password ng mga ano nyo, utang ina, magbago na kayo guys. So, congratulations kung hanggang ngayon nandito ka pa rin. Ito na yung last diagram ng pag-uusapan natin. So, tapos na tayo sa Web3 technologies, tapos na rin tayo sa cryptography. And last ngayon, pag-uusapan naman natin is itong voting flow. So, meron tayo ditong diagram. And gumamit ako ng UML diagram para pakita kung paano nag-work yung data. Sa mga di nakakaalam kung ano yung UML diagram, so ito yung Unified Modeling Language. Sa UML sequence diagram guys, meron siyang parang mahalaga na kailangan nandun is yung actor. Then itong mga processes. Ayan. Alam nyo na yung actor natin, syempre yung mga voters. And si actor guys, syempre nakikipag-communicate siya sa front-end natin. Diba? Ayun yung nakikipag-interact siya. First na ibabatong sa process or yung first message natin is actor submits votes with public key and signature. So once na napadala na natin sa server yung boto ng voter natin, kasama yung signature and public key, and lalapag siya sa vote controller. Then sa vote controller, tatawagin natin yung cryptography service. Then sa cryptography service, i-verify niya kung tama yung votes and vote signature. Kapag hindi tama, ended statement, i-close na natin yung process. And then kung tama naman, if vote signature okay, i-encrypt and isi-save natin yung votes. Saan? Isi-save natin siya guys temporarily sa RoboteDB. So bakit ko ginagawa to? Iniipon ko muna yung mga boto, ipaprocess ko siya after 5 minutes. Kasi way ko yon para mag-group ko siya or ma-batch ko siya sa Merkle tree. Then ayun na, i-save natin yung encrypted robot to DB. Hi guys, it's me again. And meron ulit tayong another separate diagram and explanation. Isa to sa parang pinaka-crucial na concept na ginawa ko dito sa decentralized voting system. So, ano tong Merkle tree? So, itong Merkle tree guys, data structure plus hash function siya. Ginagamit to sa blockchain and sa IPFS. So, suitable tong Merkle tree sa mga large datasets. Kagaya ng voting system, di ba? Maraming boto. Para makasigurado tayo na walang nangyayaring kababalagan sa mga votes na nilalagay natin sa mga voting system. So, imagine guys, itong mga green na to, itong mga data A to data H, imagine nyo, ito yung mga boto. So, for example, Makino, si Kiko Pangilinan, si Luke, or si etc. kung sino man yan. Kada boto, mayroon siyang equivalent na hash function. Ayan, di ba? Si hash A, hash B, hanggang si hash H. Pwede natin masabi itong equivalent ng hash na yan is, pwede na yun, di ba? Pwede natin i-store yun. Pero guys, pag large dataset na, kunyari, we're talking about, di ba, millions, with the help of Merkle tree, pwede tayong gumawa ng isang source of truth. And dun pa lang sa source of truth na yun, pwede natin ma-verify kung hindi ba na-tamper yung data. So,
So dito guys, pwede natin sabihin ito yung level 1 hash. So dito sa hash na to, sa level 1, di ba, hinash pa uli siya sa mga katabi niya, di ba? Yun na, hash AB, hash CD, so and so forth. Then, after nun, meron pang isang level ng hashing sa mga katabi niya. Then, kung gaano karami yan, ganun pa rin yung process hanggang makakuha ka ng isang single hash. Kaya kung na-wonder kayo bakit tinatawag siyang Merkle tree, to, di ba? Pag binaligtad natin siya, ayan, di ba? Mukha siyang puno. Then, ito yung leaves natin. Then, ito yung mga branch. Ayun yung parang pinaka-analogy niya. Pumunta tayo dito sa cron service. Yan. Sa cron service, guys, i-request niyo yung robots for processing function. Ito na yung sinasabi ko dito. Binabatch ko na yung mga robots. Yung mga robots, wala pa akong ginagawang manipulation dun sa mga bots. Hindi pala manipulation. Wala pa akong ginagawang parang operation sa bots. Once na na-request ko and okay naman, dinidelete ko na yung robot DB. Parang kiniklear ko na siya. Then next is babalik siya sa boat controller. Doon niya i-fire yung function from boat controller. Then retrieve robots from DB. From controller to robot DB. Yan, start DB transaction. Then, pag okay, may laman, i-decrypt na natin yung mga robots kasi kung natatandaan nyo, in-encrypt muna natin yung mga boats bago natin ilagay sa robot DB. Yan, so para alam natin na secured. And yung key nun guys, yung tayo lang yung nakakaalam. So, ang ginawa ko sa key, sinulat ko siya sa papel. Tapos yung papel, kinain ko. Para secure na walang makakaalam nung key, kundi ako lang. So, pagka-decrypt ng robots, if robots okay, pag success, edi i-hash na natin to robot using Merkle tree. Kapag nagawa na natin yung Merkle tree ng mga boto, ilalagay na natin yung Merkle tree na yun papunta sa IPFS. Then, balik ulit tayo sa cron service every 5 minutes. Depende sa performance. Kung wala naman masyadong gumagamit ng voting system, is kahit every 5 minutes okay lang. So, pero pag maraming gumagamit and every 2 minutes or every 3 minutes, whatever. So, from cron service guys, magre-request tayo ng hash votes. Ipapire natin yung function from vote controller. Ngayon, yung vote controller, i-retrieve niya yung mga hash votes from IPFS. Anong pala tandaan natin guys? Diba may mga CID tayo? Kung natatandaan nyo pa yung CID na in-explain ko kanina, ayun, hawak natin yun. Nasa atin yung mga CID na yun ng mga boto. Ito na yung mga hash votes from IPFS. Then ibabatuli natin sa vote controller. Ayun na, ito yung na-return. Ibabalidate natin yung Merkle tree gamit yung cryptography service natin. Kapag nag-fail yung pag-check ng Merkle tree, end of statements. Pero kapag okay yung Merkle tree, yung hash natin na boto is okay, ay na, itatali na natin siya, ikakalculate na natin siya. Then yung next, pag natali na natin, isasave na natin sa DB. So meron tayong vote tally DB. Ayun na yun guys, ayun na yung voting flow process. Sana naintindihan nyo. Tapos na tayo sa explanation ng mga diagrams, pero di pa tapos yung video na to. Ngayon guys, samahan nyo naman ako. Tapusin naman yung list ng mga improvements and feedbacks na natanggap ko tungkol dun sa system, and gagawin ko na rin yung implementation ng live result sa YouTube API. Real talk lang, kahit sobrang tagal nung video na to, sobrang haba, ang dami kong explanation. Feel ko wala pa sa 10% yung mga pinagsasabi ko dito eh. Kahit nga surface level, feel ko nasa tip pa lang talaga eh. Kasi diba ang tagal ko nga lang upload. Itong exploration sa Web3, isa sa mga parang nagbigay uli ng apoy na gumawa ulit ako ng project. Nakatulong pa na mag-election, di ba? Parang perfect combination talaga. Although, hindi siya 100% na decentralized. Maganda sana kung na-blockchain base natin para 100% sureball, di ba? Walang-wala talaga, parang toy project lang. Pero siguro win na project pa rin to para sa akin kasi natanggal naman yung kate ko na gumawa ng decentralized system, and may apoy pa ako na gusto ko pa siyang i-extend. Ewan ko lang kung anong project na kasi wala pa namang botohan eh. Anyway, ayun. Kung gusto mo sumama sa journey ko na yon, sa mga nasusunod na kabanata ng channel ko, kung makakapag-upload pa ako, subscribe ka syempre kung di ka pa na-subscribe. And kung gusto mo supportahan yung video na to, mag-like,
comment, and share mo. And ayun, gusto ko rin din i-address yung elephant sa room. Nga sa darating na botohan, hindi ko naman kayo papakailaman kung sino iboboto nyo. Di ba? May mga sarili naman kayong utak. And hindi ko gagamitin yung boses ko para sabihin kung sino yung boboto nyo kasi may sarili kayong critical thinking, di ba? Syempre, puta, mga programmer kayo, alam ko yan. Pero ang wish ko lang sa darating na election is bumoto kayo ng tama, huwag kayong boboto ng mga bongaks. Tandaan nyo, kung gusto nyo lumaki yung tech sa Pilipinas, malaki yung impluwensya ng mga official natin Tandaan nyo yan. Wala namang ibang magpupush bukod sa atin kundi mga officials natin, lalo mga senadors kasi pwede sila gumawa ng mga batas na pwede makapagpag-grow ng tech culture natin dito sa Pinas. Marami silang pwedeng gawin and tayong mga boboto, magiging tulay tayo para doon. Although, wala akong medyo nakitang tech-focus na senador. Pero, wala namang masama bumoto sa malinis yung record. Ba, hindi nakulong. Walang kaso sa DOJ. Sumba puta, may kaso sa presinto. Wag kayong bumoto ng mga ganon. And, kilala nyo na yun. Ayun, tangin na. Tapusin na natin yung kawalang-hiya na to. Dahil, gusto nang matulog ng biik na to. Ayan. Ayun guys, see you next year.